Hello po. Good morning everyone. Happy Lord's Day sa inyong lahat. Sa muli ay tatalakayin po natin ang kasaysayan ng isang tao bilang pangatlo sa ating mga tinalakay na sa ating sermon series na pinamagatang Sino man nga ay maaaring maging mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit po natin tinatalakay ito? Ito'y upang maalaman natin kung paano ba nagiging tunay na mananampalataya ang isang tao. At ano ba ang sole requirement ng Diyos sa pagliligtas na nasa Biblia at nangyari na sa mga unang napangaralan ng mabuting balita. Unang-una na sa tinalakay natin ay si Apostol Pablo, isang relihiyosong tao, walang maipipintas sa kanya patungkol sa kanyang relihiyon. Sa Acts chapter 9 po, tinalakay natin. Pangalawa ay ang isang eunuko na may mataas na katungkulan sa sosyedad. Sa Acts chapter 8 verse 26 up to 40 na tinalakay na po natin. Pangatlo, ngayon ay si Simon Mago na isang kinikilalang personahe ng mga pinakadakila at ng mga pinakaabang mga tao. Dito po sa Acts chapter 8 verse 4 hanggang 25. Dito po ay tatalakayin natin ang kahalagahan ng pananampalataya bilang ang kaisa-isang requirement ng Diyos sa ikaliligtas ng isang taong may malay na sa mabuti at masama. Ipapakita rin natin sa mga talatang 4 hanggang 25 ang iba pang inaakala ng karamihan na mahahalagang gawain. Hanggang ngayon sa kasalukuyan ay ito pa rin po ang inaakala ng karamihan na makapagliligtas o requirement ng Diyos sa ikaliligtas ng tao sa tiyak na kaparusahan dahil sa kasalanan. Kaya i-ready nyo na po ang inyong mga Biblia sa Acts chapter 8. Tayo po muna ay dumulog sa ating Diyos. Ama naming Diyos na nasa langit, banal at makapangyarihan sa lahat, kami po'y dumudulog sa inyo sa umagang ito upang magpasalamat sa inyong kagandahang loob sa pagbibigay ng mga mabubuting bagay sa aming lahat at sa patuloy na pagkalinga sa araw-araw at upang humingi sa inyo ngayon ng patnubay patungkol sa mensahe ng inyong salita. Nanawa ay buksan niyo po ang aming mga pangunawa at bigyan niyo po kami ng mabuting pakiramdam at malinaw na kaisipan at pagpalain niyo po ang mensaheng ito sa puso ng mga nakikinig at nanonood, alang-alang sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Buksan po ang Biblia sa Acts o mga gawa, chapter 8, at babasahin ko po ang mga talata at magbibigay po ako ng insights. Verse 4, dito po natin simulan. Nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating ay ipinangangaral nila ang salita. So si Lucas po ang sumulat ng Aklat ng Mga Gawa at meron po tayong cross-reference ng sinulat nito sa verse 4 sa Acts chapter 11 verse 19. Ang sabi dito, ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula nang patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Chipre at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. So, dito may pinaghuhugutan din siya na isa pang cross-reference natin na makikita sa Matthew chapter 10 verse 23. At sabi dito ng Panginoong Hesus, kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo,
hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang anak ng tao. Verse 5, nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesyas. Ito pong Samaria ay nasa norte po ito ng Jerusalem. At yung sa baba naman ng Jerusalem, yung south, ay yung Judea. Verse 6, nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya. Okay. Ang mga signs and wonders o mga kababalaghan ay isang special power na binigay ng Lord sa mga unang alagad na nawala na rin noong sila'y nangamatay na. Sa ngayon ay as per necessity na lang lumalabas sa isang believer ang signs and wonder. Verse 7, kapag ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito, or sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas, maraming lumpo at mga pilay ang napagaling. Okay. Hindi lang atensyon ang layunin ng signs and wonders o kababalaghan para magtawag ng tao upang mapakinggan ang mabuting balita, kundi para din sa kapakinabangan ng mga tao. Ayan. Ikaw ba naman ang lumpo at pilay sa buong buhay mo, ang hindi mo gagawin, ang hindi mo nagagawa simula pa noong nagkaganito ka? Sa ating cross-reference, sa Isaiah 35 verse 6, sabi dito, katulad ng usa, ang pilay lulundag, aawit sa galak ang mga pipi, mula sa gubat ay bubukal ang tubig at ang mga batis dadaloy sa ilang. So, kay Isaias pa lang hinulaan niya na ganito nga ang mangyayari kapag ipinangaral na ang mabuting balita. No? Magkakaroon ng mga paggaling ng mga sakit at karamdaman. Verse 8, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Okay. Hindi ka ba magagalak kung ikaw ang nag-aalaga ng lumpo o pilay sa mahabang panahon, tapos yung kinakarga mo ay lumalakad na ngayon? No? O kaya ay kung ilan kayo sa pamilya na gulong-gulo tuwing nagwawala ang isa ninyong kapamilyang inaalihan ng demonyo, malaking kagalakan nga ang mangyayari. Verse 9, dooy may isang lalaki na ang pangalay Simon. Noong una, pinahahanga niya ang mga Samaritano sa pamamagitan ng salamangka. Ipinamamansag niya na siya'y may taglay na kapangyarihan. Verse 10, at pinakikinggan siya ng lahat mula sa pinakadakila hanggang sa pinakaaba. Ang lalaking ito ang tinatawag na dakilang kapangyarihan, ang kapangyarihan ng Diyos, sabi nila. Okay. So, ito pong lahat na nakikinig sa kanya na pinakadakila hanggang sa pinakaaba, ito po sa mga parte ng hari o mga hari, kasi lumilibot ito si Simon Mago. Sa birthdayhan ng mayayaman, kapag kinukuha siya para mag-perform, at sa mga peryahan ng mahihirap, ay sikat na sikat si Simon Mago. Verse 11, mahabang panahon din sila'y pinahanga niya sa pamamagitan ng kanyang salamangka, kaya't siya'y patuloy na pinakikinggan nila. Okay. Hindi lang paghanga at paggalang ang inaani ni Simon Mago, kundi kumikita din naman at ang mga tao naman ay interesado. Verse 12, ngunit nang ipangaral ni Felipe ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at tungkol kay Hesukristo, sila'y sumampalataya at nagpabautismo.
lalaki, babae. Okay. Yung mga fans ni Simon Mago ay sumampalataya sa mabuting balita. Ang mga taong maaaring sumampalataya at magsagawa ng mga seremonya ay may mga malay na sa mabuti at masama. Walang age standard, kundi yung mga nakakaunawa na sa pinahayag na mabuting balita at sumampalataya ay maaari ng bautismuhan sa tubig. Mapapansin sa talata na walang mga sanggol ang binautismuhan. Verse 13, pati si Simon ay sumampalataya rin at nang mabautismuhan ay palaging sumasama kay Felipe. Humanga siya nang makita niya ang mga kababalaghan. Okay. Dito ay i-qualify natin ang pagsampalataya ni Simon kung tunay ba o hindi. Verse 14. Nang mabalitaan verse 14 na tayo, no? Nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinugo nila roon sina Pedro at Juan. Okay. Ayan mga kaibigan at mga kapatid, sina Pedro at Juan ay hindi lang ang mga namiminuno sa iglesia sa Jerusalem, kundi mga sinusugo din naman. Verse 15. Pagdating doon, ipinanalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo. Okay, sa panahong mga buhay pa ang mga alagad, ay isang bagay na dapat ay pagpalain ng mga apostol ang mga bagong mananampalataya bilang pagpapakita ng daluyan ng kapangyarihan at pagpapala. Ang mga alagad o apostol, nang mamatay sila, ay tinake over na ng Holy Spirit ang gawaing iyon. Kaya, hindi na ngayon paraan ng pagdaloy ng kapangyarihan at pagpapala ang pagpapatong ng kamay upang tanggapin ang Espiritu Santo. Verse 16, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila, sila'y nabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Okay. Ang bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesus ay hindi isang magic word na binibigkas sa baptism ceremony. Ito'y upang ipakilalang ang taong binautismuhan ay naaralan ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesus. At hindi ayon sa bautismo ni Juan, kaya ang pangalan dyan na binanggit ay katumbas ng authority. Okay? Verse 17, at ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang mga kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo. Sa cross-reference natin sa Acts chapter 10 verse 44, no? Dito wala nang pagpapatong ng kamay sa Acts 10 verse 44. Sabi dito, nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. O ayan po, wala pong pagpapatong ng kamay dito. Pero bumaba ang Espiritu Santo kasi ito na po yung transition, ano? Na yung kaloob o yung gift of laying of hands ay mawawala na. Okay. Wala si Simon Mago ng kapangyarihang taglay ng mga apostol, kaya kitang-kita na power hunter si Simon. No? Na gusto rin niyang mataglay. Verse 19. Ayan. Bigyan po ninyo ako ng kapangyarihang ito upang ang sinumang patungan ko ng kamay ay tumanggap din ng Espiritu Santo, wika niya.
Okay. Dito ay kung susuriin natin ang motibo ni Simon Mago, maaaring meron siyang napakabuting intensyon, no? Maaari ding na mga gusto lang niyang idagdag ito sa mga koleksyon niya ng kapangyarihang magagamit niya sa negosyong entertainment. Verse 20, sinagot siya ni Pedro, mapapahamak na kasama mo ang iyong salapi, sapagkat ang akala mo'y mabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos. Okay. Tingnan natin yung isang cross-reference sa Matthew chapter 10 verse 8. Sabi dito ng Panginoong Hesus, pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. So, ito po yung sagot ni pinaghugutan ng Apostol Pedro, no, sa sinagot niya kay Simon. Sabi niya, sapagkat akala mo'y mabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos. Yung pala naman ang utos sa kanila, tinanggap niyong walang bayad, magbigay kayo ng walang bayad. So, dito ay mapagkikilala natin kung tunay ba na sumampalataya si Simon. Personal ba niyang naunawaan ang Ebanghelyo? Sa mga prinsipyo ng Panginoon upang ang isang tao ay makapanampalataya, ay may pangangailangan na una, dapat ay mapakinggan o mabasa muna niya ang Ebanghelyo. Sa Romans chapter 10 verse 17 ay ganito pong sinasabi, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. At pangalawa, upang makapanampalataya ay dapat nauunawaan mo ito. No? Ang isang cross-reference natin sa Ephesians 1:13 verse hindi cross-reference kundi reference natin ng prinsipyo ng Panginoon, Ephesians 1:13. Sabi dito, kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Hindi ka naman kasi mag-agree sa hindi mo mauunawaan, di ba? Kung may kontrata, hindi ka pipirma hangga't di mo nababasa. Kaya nagawa ba ni Simon Mago ang requirement na hinahanap ng Diyos sa isang tao? Nakapakinig ba siya? Oo, pwedeng nakapakinig siya. Naunawaan ba niya? Malamang hindi. Kasi kung naunawaan niya, ay nakasampalataya sana siya. Sa pagbabasa ko ay hindi ko pa nabasa o kahit pahiwatig man lang na nagsasabi ng baka hindi pa niya panahon. Sa halip, ang nabasa ko ay hinog na ang aanihin. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Kapag pinapangaral ko ang mabuting balita o yung Ebanghelyo, sa araw na yan, yun na po yung araw ng kaligtasan mo. Kaya dapat pakinggan mo, unawain mo ang mabuting balita. Malamang kasi maraming hadlang sa isipan ni Simon Mago, kaya hindi niya naunawaan ang ipinahayag ng mga magigiting at spirit-led na mga alagad ng Panginoon. Sa prinsipyo ng Panginoon na kung paano mo makikilala ang isang tao ay sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, or paano makikilala ang isang puno ay sa pamamagitan ng kanyang mga bunga. Dito nakilala ni Pedro si Simon na hindi siya tunay na sumampalataya dahil hindi niya natanggap ang Espiritu Santo. Napakahirap para sa isang tao nagtataglay ng kapangyarihan at kayamanan at kasikatan ang magpasakop at magpailalim sa authority ng iba, lalo na
sa authority ng Panginoong Hesus. Isang palatandaan na sumasampalataya ang isang tao ay sa pagpapasakop o pagpapakumbaba sa paghahari at palatuntunan ng Panginoong Hesus. At lumabas na rin sa bibig ni Simon ang tunay na laman ng kanyang puso. Hindi ito hinulaan ni Apostol Pedro, kundi ito ang leading ng Holy Spirit sa kanya, kaya binunyag ni Pedro ang tunay na nangyari o nangyayari sa kalooban ni Simon Mago. Verse 21, wala kang bahagi ni karapatan sa bagay na ito, sapagkat alam ng Diyos na marumi ang puso mo. Okay. Mga kaibigan at mga kapatid, ang Panginoon ay may mga prinsipyo sa lahat ng bagay. At ito ang kanyang prinsipyo sa maruruming puso ng tao. Acts 10:43. Sabi dito, si Jesus po ang tinutukoy. Ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat manalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Okay. Sa pananampalataya pa lamang ay tatanggap ka na ng kapatawaran. Wala kang dapat na ibayad o gawin o ibigay na halaga ng salapi o mga serbisyong patong-patong para tumanggap ka ng kapatawaran. Ano po? Sabi nga sa Hebreo chapter 9 verse 22, ayon sa kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo at walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. Okay, kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, yun ang dapat na sinasampalatayahan. Sa makatuwid, ang mga kaibigan at mga kapatid, hindi tunay na sumampalataya si Simon Mago. Kaya hindi tumanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at nanatiling marumi ang kanyang puso at kaya hindi rin pinanahanan ng Espiritu Santo. Hindi kasi pwedeng dayain ang Diyos. Nararapat talaga sa lahat ng tao ang magpakumbaba sa harap ng Diyos at panaligan ang kanyang plano ng pagliligtas. Kaya ang payo ni Apostol Pedro ay sa verse 22, pagsisihan mo ang iyong kasamaan at manalangin ka sa Panginoon na naway ipatawad sa iyo ang masama mong hangarin. Okay. So yun po ang requirement. Ang pagpapakumbaba ay isang sign ng pagpapasakop dahil sumasampalataya. Ang pag-ibig ang umiral dito. Pinayuhan ni Apostol Pedro si Simon Mago ng isang bagay na hindi kaya ng mga alagad na gawin para kay Simon Mago. Kundi si Simon lang ang may kakayahang gawin ang personal na pagsisisi o pagpapakumbaba at pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ang pride naman ang umiral kay Simon. Ano man po ang na-attain natin, mga na-acquired natin, kayamanan, kaalaman, kapangyarihan, o kasikatan man ay dapat isuko sa Diyos. Dapat kilalanin natin ang supreme being na may sariling plano para sa kanyang mga nilikha. Bagamat pinahihintulutan tayong magplano at mag-manage sa sariling plano natin, ay dapat mangibabaw ang plano ng Diyos at ang lahat ng nilikha ay pasailalim sa supreme and perfect plan ng Diyos. Verse 23, sapagkat nakikita kong inggit na inggit ka at bilanggo ng kasalanan. Okay. Love rebukes. Lalo na sa mga taong nagsasabi na may kaugnayan sila sa Panginoon. Love rebukes. Ang mga bata ay hahayaan mo lang maglaro sa kalye, pero hindi sa anak mo. Diba? Kaya ang sagot ni Simon sa verse 24, idalangin po ninyo ako sa Panginoon, sabi ni Simon, para hindi ko sapitin ang alinman sa mga
sinabi ninyo. Okay. Ang pahayag na ito ni Simon Mago na idalangin po ninyo ako sa Panginoon para hindi ko sapitin ng alinman sa mga sinabi ninyo ay hindi po totoo. Remember, isa siyang performing artist, ano? Humaarte lang. Kundi pa kunwari lamang, no? Kasi kung iimbestigahan po natin ay malalaman natin sa chapter 13, no? Verse 6. At ganito po ang sinasabi sa Acts chapter 13 verse 6. Nilibot nila ang buong pulok hanggang sa Papos. Natagpuan nila roon ng isang salamangkerong Hudyo na nagpapanggap na propeta. Bar Jesus ang kanyang pangalan, or Son of Jesus. Ang pulong ito ay malayo na sa Samaria, nasa gitna ng karagatan. Ang talatang ito ay tumutukoy kay Simon Mago. O di ba mga kaibigan at mga kapatid, hindi nagsisi si Simon Mago. Sa halip ay nagpanggap pa na isang propeta. Kaya nga ayon sa kasaysayan at sa mga nabasa natin dito sa Biblia, ay si Simon ang naging founder ng isang grupo ng Christian religion na nagbabautismo ng mga sanggol upang mapabilang agad-agad sa kanyang grupo. Kasi nga, hindi siya pinagbilhan ni Pedro ng kapangyarihan ng pagpapatong ng kamay. Kaya nag-focus na lang siya sa church's ordinance. No? Hindi naman talaga pinagbibili ito. Kundi yung kasi ang offer niya. No? Nag-offer siya ng malaking halaga na salapi para bigyan siya ng ganong kapangyarihan. Ito ang mga karagdagang remarks natin. Hindi sana darating sa ganitong sitwasyon si Simon Mago kung nagpasakop siya sa plano ng Diyos sa kaligtasan. Kung pinaniwalaan niya at pinagtiwalaan sana ni Simon Mago ang katwiran ng Diyos o ang ginawang pagpapakasakit ng Panginoong Hesus bilang pinakapantubos sa ating mga kasalanan, naligtas sana siya. Pangalawa, malamang na habang ipinapangaral ang mabuting balita ay may tumatakbo na sa isipan ni Simon Mago sa kung papaano maidaragdag sa koleksyon niya ng mga kapangyarihan ang himala ng pagpapatong ng kamay at pagpapagaling sa mga may sakit. Imagine, mahabang panahon na pinahanga niya ang mga tao na nasisiyahan ng konti habang si Simon Mago ay kumikita sa kanyang pag-perform. Pero, nananatiling oppressed pa rin ng mga tao sa tunay nilang kalagayang pinahihirapan ng mga sakit at karamdaman. At pagpapahirap ng mga demonyo sa pagsanib nito o pag-possess sa kanila. At higit sa lahat ay ang kaparusahan dahil sa kasalanan na nakaantabay kapag ang tao ay namatay na. Yun po sinasabi ng Hebrews 9:27. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Pangatlo, nakapokus si Simon sa mga ritual o seremonya ng bautismo sa tubig na inaakala niyang sapat na upang magligtas at mapabilang sa kaharian ng Diyos. Ayan, meron ba kayong alam na mga grupo na may ganitong patakaran upang magligtas o sa kaligtasan? Pang-apat, ang tunay na requirement upang iligtas ng Diyos sa kaparusahan ang isang tao at patawarin sa lahat niyang kasalanan at bigyan ng buhay na walang hanggan ay walang iba kundi ang hindi nakikita ng mga tao. Sa halip ay ang Diyos lang ang nakakakita nito. Ito ay ang pananampalataya. Ito ay ang pagtanggap sa plano ng Diyos sa kaligtasan ng kanyang mga nilikha. Ang paghahari ng Diyos sa buong nilikha sa langit at sa lupa na tinatanggap ang Panginoong Hesus bilang ang anak ng Diyos na ibinigay ng Ama upang magpakasakit at mamatay sa krus bilang pantubos sa ating mga sala at sampalatayahan ang kanyang pagkabuhay na muli. Panglima, kaya naman po hindi nire-required ng Diyos ang bautismo sa tubig sa ikaliligtas ng tao sa mga kadahilanang ito. Number 1, dahil hindi ito applicable sa lahat ng tao. Itong mga taong walang physical na kakayahan
Sino-sino po ang mga ito? Ito yung mga bedridden, mga may tubo sa lalamunan, mga may tubo sa tagiliran, mga taong mata na lang ang gumagalaw pero nakakarinig pa. Ito yung magnanakaw na kasabay na napako ng Panginoon sa krus, na hindi na makakababa pa ng buhay mula sa krus para magpabautismo sa tubig dahil yun na ang sentensya sa kanya. Ito yung mga taong nasa critical na kalagayan, nakakabit sa mga life support apparatus na hindi talaga pwedeng ilubog sa tubig kahit siya'y sumampalataya na. Kung yan ang requirement o yung water baptism, napakaraming hindi maliligtas. Ang patunay ay nasa mga talata ng unang Korinto chapter 1. Dito nga nagpapasalamat si Apostol Pablo na kunti lang ang kanyang nabautismuhan sa tubig. 1 Corinthians chapter 1 verse 14. Salamat sa Diyos at wala akong binautismuhan sa inyo kundi sina Crispo at Gayo. 15, 16, and 17. Kaya't walang makapagsasabing kayo binautismuhan sa ngalan ko. Maaalala ko nga pala, binautismuhan ko rin ang sambahayan ni Estepanas. Maliban sa kanila, wala na akong natatandaang binautismuhan ko. Ayan, malamang sa buong panahon ng pangangaral ni Pablo ay wala pang 10 ang naligtas kung yan ngang bautismo sa tubig ang makapagliligtas. Kaya sabi sa verse 17 na faith lang po ang pwedeng ipantugon sa pabalitan ng kaligtasan ay ganito. Sapagkat sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbautismo, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanglibutan upang sa gayoy hindi mawalan ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Pangalawang dahilan, maaaring itong gawin na may maling motibo, katulad ni Simon Mago. Nakikigaya lang siya to earn a sense of belonging. Number 3, maaari din itong gawin na may tamang motibo, kaya lang ito ay ekspresyon na lamang ng naunang nangyari sa kalooban ng isang tao. Nauna dapat ang pananampalataya bago ang mga pagsasagawa ng mga church ordinances. Pang-apat, hindi ito ang standard ng Diyos for cleansing the filthiness of sin. Hindi tubig, kundi dugo ang panlinis sa kasalanan. Isa lang ang standard ng Panginoon sa ikaliligtas, na Diyos lang din ang nakakakita. Pananampalataya sa kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya walang makapandaraya. Sabi nga ni Apostol Pedro na pinatutuhanan niya sa sulat niya sa unang Pedro chapter 1 verse 9. Dalawang version pong babasahin natin, TPB and TAB. Sabi dito sa TPB, sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Sa TAB, na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Ayan. Verse 25, tuloy po natin. Bumalik sa Jerusalem sina Pedro at Juan, pagkatapos magpatotoo at mangaral ng salita ng Panginoon sa lungsod ng Samaria. At sa maraming nayo ng Samaria na kanilang dinadaanan, ipinangangaral nila ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Kaya mga kaibigan, kung meron mang iba pang mga paraan upang mapatawad ng Diyos at magkaroon ng buhay na walang hanggan, na higit pa sa pananampalataya kay Kristo, ay itakwil po natin. Dahil malinaw po sa ating tinalakay na pananampalataya lamang ang hinahanap ng Diyos sa bawat tao. Ang patatawarin niya at bibigyan ng ipinangakong buhay na walang hanggan. Ito po ay sinasang-ayunan ng maraming talata ng Biblia sa Luma at sa Bagong Tipan. Halimbawa po natin, meron po tayong babasahin 3 version. Sa Galatians chapter 3 verse 22, TPB, TAB, and ISB. Sa TPB, ngunit sinasabi ng kasulatan na ang lahat ng tao'y alipin ng kasalanan upang sa pamamagitan ng pananalig kay Hesukristo ang mga sumasampalataya ay tumanggap ng mga
ipinangako ng Diyos. TAB, datapwat kinulong ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan upang ang pangako sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo ay maibigay sa mga nagsisisampalataya. Sa International Standard Version, the Scripture has captured everything by means of sin's net, so that what was promised by the faithfulness of the Messiah might be granted to those who believe. So, binibigay lang po yung pangako sa mga sumampalataya. Dito po nagwawakas ang ating sermon series na pinamagatang sino man nga ay maaaring maging mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. At magpatuloy po tayo sa pagbabasa ng Biblia at